Hi guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel, Inday 8 Buhay Probinsya, ang inyo pong lingkod. So, guys, kung baguhan lang kayo dito sa ating YouTube channel, please po, paki-subscribe and then paki-hit mo na rin yung bell button. I-bell all mo na para updated ka sa may mga video po tayong i-upload. So, ngayon po guys, pag-usapan natin kung gaano kaimportante talaga na mayroon po tayong naiipon. No? Pero ang tanong, paano tayo mag-ipon kung kulang naman yung kinikita natin? Lalo pa sa may mga pamilya na malalaki ang pamilya, marami ang mga anak kasi dito sa Pilipinas guys, marami, no? Marami tayong pamilya na nakausap, nakikita natin na marami ang mga anak. So paano makapag-ipon? Na kulang pa yung kinikita ng tatay, no? And then minsan yung nanay nasa bahay, walang income, no? So dito na yung papasok guys, ang mga diskarte, no? Kailangan marunong tayong magdiskarte. Kahit nanay ka, kailangan din na mag-isip ka ng paraan na kumita, no? Kagaya sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, may lindol na tumama. Guys, grabe talaga. Grabe ang nangyayari. Ang daming walang pagkain ngayon, wala ng bahay, no? Nakakalungkot. Pero guys, kung mayroon lang sana, no? Kung mayroon lang sana, 'di ba? Kung mayroon lang sanang naipon kahit konti, makakatulong sa sitwasyon ng mga ganyan. Siguro guys, siguro iisipin natin, paano tayo makapag-ipon? Kulang nga yung kinikita yung nagtatrabaho sa isang pamilya. Tama nga naman. Paano tayo makapag-ipon? Pero guys, sa panahon natin ngayon, pwede kang dumiskarte. Maraming paraan guys. Pero, syempre, kailangan din natin talaga yung bang mayroon tayong tawag nito, i-ano natin yung sarili natin, no? Kailangan, kasi sa umpisa mahirap. Sa totoo lang mahirap guys. Gaya sa akin, isang single mother. Yan. Pero salamat ng Panginoon, no? Kasi natapos na yung anak ko sa pag-aaral ng college. Ngayon, may trabaho na siya. So, pero noon guys, talagang grabe yung ginawa ko. Kasi isipin mo, yung nag-iisa ka lang, napalakin yung anak mo, nag-iisa ka na paaralin yung anak mo, lalo sa college, mahirap talaga. Pero, sa awa ng Diyos, ayan, nakatapos na. Ang punto ko dito guys, kailangan marunong din tayo tumulong. Halimbawa, yung asawa lang natin ang naghanap buhay. So mag-isip din tayo ng paraan kung paano natin siya matulungan. Yun nga sinasabi, paano tayo mag-ipon kung kulang naman yung kinikita. So syempre, kailangan dumiskarte. So kung mayroon kang maliit dyan na lugar, pwede kang magtinda, no? Ayan, kung wala ka namang puhunan, mag-umpisa ka muna sa mga ice water, ice candy, ayan. Kahit maliliit yan, pero at least may pumapasok araw-araw. So, doon na tayo guys kung paano mag-ipon. Ang pag-iipon kasi guys, kailangan din natin magkaroon din tayo ng disiplina. Kasi kahit maliit pa ang ating kinikita or malaki ang kinikita natin sa isang buwan, kahit gaano pa siya kalaki, kung hindi rin tayo magtipid, hindi rin tayo mag-ipon, wala talaga tayong maiipon. Ayan, tatanda na lang tayo na wala tayong maipon. So, kailangan dito yung disiplina talaga. Kasi kung mayroon tayong disiplina sa atong sarili, ako guys, dito guys, nasa Italy ako ngayon, at nakita ko dito yung boss ko, share ko lang, yung boss ko, mayaman. Alam ko mayaman siya kasi ang dami niyang bahay, 4 yung bahay niya, ang dami niyang property. Pero, ano pa rin siya? Matipid pa rin, no? Sabi ko, grabe, no? Grabe. Siya yung example sa taong may pera, pero baga sa inaano niya yung pera niya, walang walang natatapon.
no? So importante pala sa atin disiplina, no? Disiplina. Kasi paano tayo makapag-ipon kung wala tayong disiplina rin? So magkasama talaga 'yan, guys. And then kailangan din natin yung sipag. Okay? So, yan nga, kahit konti lang ang maitabi natin, kahit 100 lang yan sa isang buwan, or sanayin natin ating sarili. Mag-upisa tayo sa pinakamaliit na halaga. Ayan, mag-upisa tayo, magtabi tayo ng 100. 100, 100. Sa susunod na naman na buwan, gawin nating 200. Ayan. Unti-unti lang yan, guys. Paunti-unti, pero masasana yung sarili natin. Kasi ang disiplina kasi sa paggastos ng ating mga pinaghirapan, nasa atin din yun. Okay? So, kailangan din natin. Pero, kumain din tayo ng yung masustansya kasi sa atin sa Pilipinas, may malunggay dyan. So, kung yung niluluto mo na mahal na pagkain, so gawin natin siyang masustansya pero less ang budget, no? Para makaipon tayo. Kasi sa pag-iipon, guys, magagamit mo talaga yan during na may mga kagaya niyan sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kawawa talaga. Kawawa, kahit tubig wala, no? Ang hirap. Kaya hindi natin kasi alam yung mangyayari. Hindi natin alam yung lugar natin, kung safety ba, kasi lalo sa Pilipinas tayo, maraming mga fault line. So, ayan guys, mag-iingat po kayo dyan. And then, ayan, dasal tayo palagi. Magdasal tayo and then, yun. Kung sa ngayon, mayroon kang magandang kinikita, ayan, huwag mong kalimutan talaga magtabi, no? Magtipid tayo at magtabi. And dumiskarte. Kasi sa pagdidisiplina, guys, kahit maliliit lang yung naitabi natin, lalaki din yan. Huwag nating isipin na mayroon tayong naitabi kasi kung lagi mong isipin na mayroon kang naitabi, makuha gyapon nimo siya ba? Makuot kung sa Bisaya pa, makuha gyapon nimo siya. So para di nimo siya magastos, wag mo na isipin na mayroon kang naitabi. So ayan lang guys, no? And sana po, wala nang mga sakuna na darating sa atin sa Pilipinas. Nakakalungkot po. Kaya guys, prayer lang. Yung aking mga prayer guys, kasama din kayo. Kasi hindi talaga ordinary na lindol ang tumama sa Pilipinas. Nakakalungkot. Kaya guys, mag-ingat kayo palagi, lalo na sa mga lugar na tinamaan po ng lindol, no? Lahat po guys, tayo sa Pilipinas, mag-ingat po tayo. So ayan lamang guys.